magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaapo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino ang baliw at sino ang dakila? No, isang awit. Sino ang minalas at sino ang pinagpala o swerte? Alin kayo sa mga sumusunod na ito? Baliw, dakila, minalas, pinagpala. All of the above. Hindi lahat ng swerte ay masasabi nating naging maligaya sa kanilang buhay. Halimbawa na lamang, sa lahat ng tao sa mundo, ikaw pa talaga ang tumama sa lottery. Ha? Sana all. Ha? Pero babala. Kung sino pa yung napaligaya ng pagkakapanalo, ay nagbago ng malaki ang kanyang buhay. Hindi na siya naging safe sa kanyang pamumuhay. Naging in danger na ang kanyang buhay sapagkat lahat ay gustong makihati sa kanyang pinanaluhan. At nagdulot ito ng pagkakahati-hati sa pamilya sapagkat ang lahat ay nais magkaroon ng parte na dapat ay parehas ang pantay-pantay. No? Na-destroy nito, winasak nito ang pamilya dahil sa hatian, bagamat nagkaroon ng lahat ng luho sa buhay, pati mga gadgets, kaya naman sa kanilang pag-uusap ay through video call na lang sila nag-uusap. No? Yung isa nasa toilet, nagbi-video call doon sa kumakain, no? O naliligo. No? Kakaiba. Ano ang tunay na taong pinagpala ng Diyos? Sapagkat ang salitang pagpapala o blessing ay nagmumula sa Diyos. Kung ito man ay tatamuhin natin, matatanggap natin,
ito ay matatanggap natin hindi pa rin dahil sa ginawa ng tao, bagamat ginamit ng Diyos na instrumento tayong mga tao upang ating matanggap ito, at sa katalinuhan na binigay ng Panginoon Diyos ay nakita natin nagagawa ang mga bagay na ito. Pero ang lahat ay pinagmulan pa rin, walang iba kung hindi sa Panginoon. Lahat ng ating tinatamasa sa buhay ay nagmula sa Panginoon. Pero ang mas mahalaga sa mga tinatamasa natin, at sana itong tatlong bahaging ito ay natatanggap ng bawat isa sa atin. Kaya naman kanina sa paumpisa ng misa, ay ninais ko na ibahagi natin anuman yung pagpapala na natanggap natin sa Diyos, sapagkat ang taong pinagpala ay taong marunong magbahagi ng kanyang natanggap sa Panginoon. Sabi nga, the more that you give, the more that you receive. No? Hindi ka kailanman mawawalan ng ipon, hindi ka kailanman mawawalan ng pera sa iyong bulsa. Buksan na natin ang ating mga bag at tingnan natin kung may laman pa yan. No? O baka naman puro resibo ang laman yan. No? O baka maniningil ng mga nagkakautang sa inyo ang laman yan. Anong tatlong bagay na napaka-importante sa pagpapala ng Diyos? Unang-una, ang bagay na espiritual na kayamanan, hindi sa material. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating pangkalooban na kapayapaan. Yung inner peace. Inner peace. Ano yung inner peace? Bagamat ikaw ay dumadaan sa matinding mga pagsubok sa buhay, bagamat magulo ang iyong kapaligiran, kailanman ang taong ito ay hindi tinatablan ng anumang uri ng takot, hindi kailanman siya susuko sa lahat ng pagsubok sa buhay, at patuloy siyang maglalakbay sa daan ng buhay sapagkat God will provide. Ang Diyos ang magpo-provide sa anumang bagay na hindi mo kakayanin na gawin o makamtan, sapagkat ang Diyos ang taga-provide para sa atin. No? Pangalawa, ang kalinga at ang proteksyon ng Diyos ay bagay na lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Diyos, ang pangako niya, walang hanggang pag-ibig at paggabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Magmula nun tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina, hanggang sa paglalakad natin, sa paglalaki natin, hanggang sa nag-asawa. Sa paghatid ng ating mga magulang sa atin, sa simbahan ng tayo bininyagan, doon pa lamang ay nakasama na natin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo nung binuhusan tayo ng tubig. At kailanman ang tubig na nagbinyag sa atin ay kailanman ay hindi ito mapapawi. Hanggang sa ating paglaki ay kasama natin ang tatlong persona sa iisang Diyos. At hanggang sa mga ilan sa inyo na nag-asawa na, pumasok kayong dalawa lang kayo na mag-asawa at binasbasan kayo ni Jesucristo, paglabas ninyo sa simbahan ay tatlo na kayo. Sino yung pangatlo sa unang araw ng inyong bilang mag-asawa? Ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa inyong pagsumpa, hindi naman sa sinumpa ninyo ang bawat isa, no? Sa inyong sumpaan sa bawat isa, yung commitment ninyo, ay kasama si Jesus who will be there with you forever. Kaya nga, huwag maniwala sa walang forever. Baka doon sa mag-asawa, walang forever. Pero sa Diyos, forever and ever. Amen. No? Pangatlo, ang kaginhawahan, ang pagbibigay ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Kaya nga, lagi nating isa sa mga paborito nating dasal, yung Ama namin. Kasi may parte doon sa Ama namin na sinasabing, give us this day our daily bread. No? Give us this day our daily bread. At kailanman ay hindi tayo daranas ng gutom. Sapagkat laging magpo-provide, God will provide. And with all these three, kayamanan na espiritual that God will provide,
yung proteksyon at yung kalinga ng Diyos na nandyan lagi ang Diyos forever at hindi tayo kailanman magugutom. Hindi ba sapat ito na pagpapala ng Diyos na ating tinatamasa sa daan ng buhay? Ang tanong, paano natin ginagamit ang pagpapala ng Diyos? At nais kong gamitin ang isang parte ng ating katawan na ating ginagamit, maaaring minsan sa kasamaan at minsan ay sa kabutihan. Ang salitang pagpapala at ang pinakamalapit na parte ng aking katawan sa pagpapala ay ang palad. Paano natin ginagamit ang palad na ito? No? Minsan ginagamit natin ang palad na ito, lalo na yung ating mga daliri, sa pagpo-point. Ikaw kasi. Diba, no? At kainyong susuriin yung inyong mga kamay kapag sinisisi ninyo at tinuturo ninyo ng kasamaan ang tao, masdan ninyo saan nakaturo yung tatlong daliri ninyo. Sa sarili ninyo. Kapag sinabi nyo, T-A-N-G-A ka talaga. No? Sabi, ay salamat. No? Thank you. Kasi tatlo na turo doon sa nag-aakusa sa iyo. Ibig sabihin, isang beses ka lang tanga, siya 3 beses. Kaya nagpapasalamat ka. Confirm. No? Pero nandamay ka pa. Kasi yung isang daliri, pati ang Diyos dinamay mo. Kasabihin ng Diyos, anong kinalaman ko sa away ninyo na nanahimik ako? No? Saan natin ginagamit ang ating palad? Pangalawa, ang kamay na ito ay makapangyarihan. Kasi pwede mo itong gamitin para sampalin ang isang tao. Pwede mo siyang gamitin para suntukin ang isang tao o itulak ang isang tao para siya ay masaktan, lalo na ang iyong kaaway. Pero pwede mo rin gamitin ang palad na ito para yakapin ang tao, tanggapin siya ng lubos, at makaisa sa kanya sa kanyang ligaya o maging sa kanyang kalungkutan. Pwede nating gawin yung bagay na yon. Sa mismong palad na ito na pwede nating gamitin either ways, either sa magandang paraan o sa hindi magandang paraan. Sana sa magandang paraan. At higit sa lahat, pwede rin natin gamitin ang palad na ito para mandaya sa ating kapwa. O pwede rin natin gamitin ito para pakainin at painumin ang isang nagugutom at ang isang na humihingi ng tubig sapagkat siya ay nauuhaw. Mga kapatid, sa puntong ito, nais kong tingnan natin ang ating palad. Can you look at your hand? At habang tinitingnan natin yung ating palad, ito ang nais kong sabihin sa inyo. Ang kamay ay pinagpala ng Diyos upang tanggapin ang pagpapala at ibahagi ito sa iba. Manatiling nakatingin sa ating mga palad. Ang kamay natin ay pinagpala ng Diyos upang magturo ng tama, lalo na doon sa mga magulang, upang madama ng mga anak, ng kapwa, ang pagmamahal at ang pag-aaruga ng Diyos. Ang kamay ding ito ay gagamitin natin sapagkat ito ang kamay na pinagpala ng Diyos na hindi kailanman ang palad na ito ay mauubusan ng bagay o salita na maglalapit sa atin sa Diyos at lubos na magtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Tingnan natin ang ating mga palad, mga kapatid. Suriin natin ang kalinisan nito sapagkat ang tinanggap natin ay nagmula sa Diyos. Pero tingnan din natin ang ating mga palad kung ito man ay naging marumi sa kadahilanan na ang mga tinanggap ng mga palad na ito ay galing sa maruming paraan. Meron pang panahon para ang palad na ito ay linisin natin upang sa ganon, ang tunay na matanggap nito ay ang mga pagpapala ng Diyos. Huli sa lahat, ang tanong, mapalad ba tayo o hindi? Mapalad. Salamat sa Diyos. Amen.